So finally, I got approved dito sa Digido loan. I can say now na finally talaga na-approve tayo dito. Offeran tayo ni Digido kasi this is not the first time po na mag-apply dito kay Digido, and na-share ko sa inyo yan last year actually. Last year ako nag-apply kay Digido. Last June 2023 no, nag-attempt ako mag-apply dyan kay Digido, which is nakilala ko siya because of Lazada loans. So si Digido po, isa po siya sa partner loan up po ni Lazada, and I thought na lahat po ng mga partner loan up po ni Lazada or nakipag-tied up po kay Lazada is legit po, of course. That's why tinry ko po siya last year, and hindi maganda yung experience ko. Sa experience ko nung nag-apply ako for the first time is na-reject po ako, disapproved po ako. And na-share ko yun sa inyo, and parang ayoko na siyang i-try ulit kasi sabi ko no, legit ka pa, hindi ka na pala nag-approve. Sama yung loob kay Digido nun, no? Kasi gusto ko talaga siyang i-try kung ano ba meron sa akin. Sabi nila maganda daw, 0% interest, gusto ko siyang i-try. So nung na-apply nga ako yun, nag-go-up. That's why tumagal talaga na hindi ako nag-re-apply kay Digilon kasi masama yung loob ko sa kanya that time. This time nga po, nag-try ako ulit. So nag-try ako mag-apply ulit because of una, cash. Kasi siya na cash powered by Digido. So FYI, si Digido naman talaga is very legit loan up po ito kung license to operate lang yung pag-uusapan. Of course, like registered po siya, and then CIC submitting entity po siya. Actually, Digido bags 2 awards talaga last year bilang isa siya sa one of the best loan up nga. So ayan yung mga awards niya, no? So nanalo siya. Ibig sabihin, legit siya na nakikipag-competensya din naman talaga sa other loan up na legit din. Pinalikan ko si Digido kasi isa siya sa rising loan up ngayon with 0% interest ngayon kasi parang pinaka-market niya, no? Yung 0% interest niya at first loan. And then tinry ko po siya. Good news po sa akin dahil finally talaga na-approve na ako ni Digido for the second time na nag-try ako dito sa loan up nila. Ano nga ba ako nag-apply ulit dito? Magkano yung loan offer nila sa akin? Legit ba talaga na 0% interest rate siya sa first loan? So lahat po yan, pag-uusapan at malalaman natin sa video na ito. Dahil binura ko na yung account ko dito sa Digido dati, no? Dahil nga last year pa yun, and matagal na talaga sinula na siya dito, and nagbura na rin ako ng account ko doon. I-download ulit natin siya sa Play Store. Open po natin siya, and then dito po sa pinaka-dashboard niya po, no, nakalagay dito yung promotion niya nga na get your first loan with 0% interest rate for 7 days. So after 25,000 daw po yung pwede nilang i-offer sa atin up to 180 days for repeated loans. Anyways, dahil wala na po akong account dito, so mag-a-apply po tayo ulit. So i-enter lang natin tong phone number natin. Check lang natin tong privacy policy and terms and condition nila, and then click natin tong apply now. Magsisend po sila sa atin ng OTP, enter lang po natin kapag na-receive na, and then confirm lang po natin. Then right after that po, we need to allow this permission para makapag-proceed tayo for the next step kasi nanghihingi sila ng permission para ma-open natin yung app nila, of course. So check lang natin tong mga box na nandito. And after that po, click lang natin tong agree. And i-allow lang po natin na ma-access yung ating phone calls and contacts kasi para makapag-proceed tayo. And then right after that po, nandito na po tayo sa application process, no? And we need to fill up their first step, which is nanghingi sila ng ating personal data. So nakalagay po dito our ID daw, and then our ID number, full name, and their birthday, gender, email, loan purpose. Ano po yung mga hinihingi nila sa personal data natin dito sa first step, no? Anyways, dito po sa ID type po nila, no? Ang hinihingi po nilang mga IDs is itong mga to: passport, ID, driver's license, UMID, SSS, TIN, and PhilSys or yung ating national ID. So kahit isa dyan po, kahit saan dyan. So anyways, after filling up that all, so next tayo. Next step po is the current address ko po. So fill upan lang po natin itong mga to, and then next step po tayo. Next step po is our employment details. So, pipili lang tayo nito kung ano yung work information natin. Anyways, dahil po ang pinili ko po is freelancer, self-employed / business owner po. So, ito yung next step. So, nahihingi sila sa akin ng company name, company phone, amount of the monthly income, and then 2 character reference. So, ngayon kung wala kang work, so meron naman silang choices like unemployed or housewife ka, or student ka lang, or pensioner ka naman yung category niya. So, of course, kapag ganun, housewife ka or unemployed ka, of course, di mo na kailangan ng company name, di ba? So, anyways, dahil self-employed and freelancer yung pinili ko, ito po yung fill upan ko. So, iba-iba tayo ng fill upan depende sa work natin. For this po, next tayo. Next step po is the disbursement account. Kung saan po natin ma-receive yung approved loan amount po natin dito. Dalawa siyang choices, of course, via bank account and via e-wallet. Kapag ganito po kasi mga loan up talaga, again, sa e-wallet ko siya pinapa-disburse hanggat maaari. Kung may choice na e-wallet, sa e-wallet tayo. After that, confirm lang natin.
After this po is our selfie verification. So, tapat lang natin yung face natin sa bilog. So, yun, blink-blink lang. Yung mga ganun lang po. Then, after that po, picturean din natin yung ating ID. So, we need to take a picture of our ID front and back. After that po, nakalagay dito, we are checking your application. Please wait, your application is under review. So, ito yung next step, no? Then, after that po, magpo-pop up din itong verification nila. So, nakalagay, increase your chance. So, additional verification is strongly recommended. So, parang dito po na kailangan sila ng SSS verification natin. Nakapag sinabit po natin yung ating SSS verification, no? So, mataas yung chance po, no, na ma-offer tayo ng mas higher loan offer. Pero dahil SSS po ito, which is I don't find na okay siya na i-submit dito, no? So, may choice naman po tayo na i-skip to. For my security purposes, anyways, click lang natin itong skip. Pwede naman siyang i-skip eh. So, hindi ko siya, di bali na hindi ako ma-approve dito, hindi ko lang talaga itatay yung SSS ko, SSS account ko dito. Hindi naman siya namimilit, no, sa SSS na yun. So, by the way, nakalagay dito, you are just one step to get a loan. So, nakalagay po dito yung mga fees niya, mga charges. So, 0% interest nga daw po sila. Clearly po, sa portion po na ito, once na chinek ko itong certification na nag-agree ako dito, no, sa kanila interest rate or charges ba yan, or ang kanilang disclosure agreement dito. Check lang po natin itong box dito and then visible na po itong get money sa baba. So, click lang po natin itong get money and right after that po, so, sa next step po, magbibigay sila sa atin ng OTP, yung SMS code po. And then nakalagay po dito again, we are checking your application. Please wait, your application is under review. And then seconds lang po no, nakalagay dito, transfer processing. So meron silang loan offer sa akin na 3,000 pesos. So wow, nakakilig yung ganito na may loan offer ka-approve ka. Ibig sabihin kasi qualified ka to apply a loan here. Hindi ko kasi ito naranasan sa first try na nag-apply ako dito. So natuwa naman ako. Meron akong approve amount po na 3,000 pesos kahit pa po hindi ako nag-submit na kanilang SSS verification, something na gano'n na nire-recommend nila. So, na-approve pa rin pala po. Ano. So, anyways po, no, naka-receive na po ako ng disbursement from DigiDo which is 2,950 lang po yung na-receive ko. Dapat po, ang marireceive ko po is 3,000 pesos, diba? Yun yung buong marireceive ko. Kasi 0% interest naman siya. Kaya na nga po, sa disclosure agreement po nila, no, nakalagay po doon na may processing fee po tayong babayaran upon disbursement once na ma-approve po tayo. So, 50 pesos po yun. So, agad-agad po, binabawas na po agad nila sa loan amount natin. So, magkaiba po yung processing fee kasi sa interest rate po nila. 0% legit po na interest rate nila at first loan, but meron silang processing fee which is hiwalay siya. So, nabi naman talaga sa disclosure agreement kanina, may ganun talaga upon disbursement. This time, no, love ko na to sa Digito kasi na-pera na niya ako. And i-update ko kayo ha, i-update ko kayo sa second loan or second loan offer nila po sa akin kung magkano yung offer nila, magkano yung interest rate nila kasi dito po magkakaalaman sa second loan na. Repeat borrower ka na po dito na magkakaalaman eh, dito na sila babawi na kalang interest rate. Tingnan natin kung maganda pa rin ba si Digito, kung recommendable ba talaga siya, but for now masasabi kong okay siya kasi nga po, nakapag-disburse tayo dito. And nakita nyo naman na legit ko po talagang nakuha yung pera. So, try nyo rin, baka ma-approve din kayo this time. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button po lahat ng videos ko is updated po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!